Buenos dias, Zamboanga. Sa si Maryrose Pinosa, iman hunto-hunto kita para na Kapihan na Zamboanga. Talaba ko no SEDES, El Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, Mindanao Cable Television, e-media, también el Sky Cable, and also our media partners in Zamboanga City. Pwede sa Desmira con el Kapihan na Zamboanga na MCTV Channel 18, 7 p.m. and 12 noon every day. También na e-media. And also na Diamond PIA Western Mindanao Facebook page. Today we have our special guest from Department of Health Region 9, si Dr. Maryrose Bugtai, the Medical Officer 4 of DOH. Yes. Right now, we are experiencing high cases of dengue. So, amo kita ara no, kaya kita man educate ko dahil di aton mga viewers how to eliminate this or how to prevent dengue. Okay, so Yes. let's welcome our viewers po for today. So, magandang araw po sa ating lahat. Thank you, Pia, no, for inviting us once again para maiparating yung, as usual, no, advocacy natin on dengue prevention and control. Okay. First of all, Doc, kaya kami sabi, how's the dengue status, dengue cases in Region 9 as a whole? Okay, so, as of August 1, so nasa morbidity week 31 tayo. Sa dengue kasi, we are reporting on a weekly basis. We are updating our data on a weekly basis. So, nasa morbidity week 31 tayo. This is from January 1 to August 1, 2019. So, as of August 1, meron na tayong 13,200 cases of dengue in the whole Zamboanga Peninsula. And this is highest is still in Zamboanga Sibugay. From comparing to sa data nila last year, mas mataas pa rin talaga yung sa kanila. And we already have 73 deaths all over Region 9. And that's alarming. Yes. So, kasi in a disease, no, na which is very preventable, using simple, yun nga, paglilinis, and dapat walang namamatay. Okay. So, sino po ba karamihan dito ang nagiging victims of this cases, no? So, based sa ating data, age 1 to 10 years old. So, talagang mga young age population yung almost half of our cases ay nanggagaling sa kanila. And males. So, pwedeng ma-attribute natin kasi males are more on the outdoor. Sila yung most vulnerable to having yung mga bites na ganyan. And then, syempre, the younger yung edad, dahil mas yung immune system hindi pa gaanong develop. So, mas susceptible din sila to have the disease. So, that explains, no, bakit siya from 1 to 10 years old. Ngayon po, alam na natin na ganyan yung status. Siguro few months before increasing talaga yung number of cases natin. Ano po yung response, reaction, mga programs ng ating government from DOH, from our local from our LGU? So, paano po? Ano yung mga methods natin to prevent? So, kami sa Department of Health Region 9, as early as February, kasi nakita namin sa data, as early as February, tumataas na yung kaso. Pero konti pa lang, nasa 8% increase pa lang. So, nag-alarm na kami kaagad sa ating mga LGUs, actually all over the region. Nagpalabas kami ng advisory na talagang each LGU should conduct or immediately implement integrated vector management. So, meaning, yung lagi nating ina-advocate na enhanced 4S. Yun. And yung mga commodities din na kailangan down sa LGU like larvicides, insecticides, nagbaba rin tayo niyan. And we also provided schools and hospitals with yung insecticide-treated nets na nilalagay sa windows para yung mga bata naman na nasa schools, kahit nasa school sila, they are protected. Kasi yun nga, the age group
ay bata. So, para hindi naman mag-worry yung parents sa bahay. Next is, yung hospitals natin, nag-prepare din sila kasi nag-surge nga yung mga pasyente. Napuno yung hospital. So, they made sure na meron silang dengue ward. So, naglaan sila ng dengue ward na dengue patients lang talaga yung naka-admit doon, and nag-activate din tayo ng ating dengue fast lane. Importante kasi sa dengue is early detection and prompt treatment. So, if ever suspect dengue case to, may nakalaan siya sa emergency room na fast lane. Kumbaga, dediretso siya doon, makikita siya agad ng doktor. Hindi na maghihintay ng matagal. And for our DepEd schools, no, talagang they collaborated with us. Yung advocacy talaga kasi dapat up to the level ng mga bata. So, continuous yung advocacy. Sinasama yung iba, natutuwa ako kasi sinasama nila sa lectures sa classrooms. Okay. So, before nagsa-start yung actual lecture sa subject, ini-insert nila yung what is dengue, ano ang dapat gawin. So, yung bata, pag uwi niya sa bahay, sinasabi niya sa parents niya na ito yung dapat gawin para maiwasan. So, di ba paminsan yung innocence ng bata, natututo din tayo doon. Then, so, that's, yes. And also our LGUs, no, sobra din talaga silang nag-work hard to conduct itong mga search and destroy measures in their barangays. So, ito na-engage natin yung mga stakeholders natin to really fight the dengue cases natin. Mga ilang days, weeks po ba talaga yung medication? Okay. Ng dengue. Ng dengue. Yung dengue kasi, from the time na nakagat ka ng lamok, give it 1 week to as long as 2 weeks before lumabas yung first symptom. Or usually it's fever, yung first symptoms niya. So, wala ka munang mararamdaman from the time na kinagat ka. Tapos, a week or 2, lalabas na yung symptoms. After that, pag may fever ka na, usually it lasts for mga 1 to 3 days. Febrile phase kasi yun siya ng sakit. So, usually dito nakaka-experience yung spike of fever talaga. And after, usually on the 3rd day or the 4th day, bigla siyang bababa na. Wala nang fever. Kaya akala ng parents, okay na. Oo, simpleng lagnat lang. But what they don't realize, na yung pagbaba ng fever is a critical stage. Kasi doon nangyayari if eto bang patient na to will experience a hemorrhagic fever or hindi. Kaya dapat bantayan pa rin. So, usually, after a week niyan, if wala namang complications, the person na nagka-dengue will recover. Okay. So, payo talaga natin, kahit siguro mga 2 days fever lang, ipapacheck na po ba talaga? Yes. Okay. Ngayon po, we would like to know, kasi kanina na napag-usapan nga natin, we have different types of lamok. Yes. Oo. And merong specific time ang mga dengue, ang mga mosquito na nagdadala ng dengue virus. So, please elaborate, ma'am, para meron kaming knowledge about it. So, as we all know, hindi lang naman isang klase ng lamok meron, no? Okay. Yung particular sa dengue is the Aedes aegypti. Actually, meron pang Aedes albopictus, but Aedes aegypti is the cause of 95% ng dengue cases. 5% lang yung albopictus. And Aedes aegypti is common in urban setting. City, mataas yung population, crowded, doon sila. While yung albopictus is yung nasa rural areas, mountainous, malalayo. So, yung characteristic ng Aedes aegypti is different from all other mosquitoes. Like yung nagdadala ng malaria or yung nagdadala ng filaria. Kasi the Aedes is particular, yung blood meal nila is daytime biting. Unlike yung iba, it's nighttime. So yung Aedes, yung pinaka-peak ng kanilang blood meal
which is yung female mosquito lang yung nagte-take ng yung blood meal, is 2 hours before sunrise and 2 hours before sunset. So kung ihimay-himayin natin yon, 2 hours before sunrise, around siguro 4 a.m. in the morning. And then sa afternoon, kung 6 p.m. yung sunset, mga 4 p.m. So in that period, doon pinaka-peak ang bite nila. Pero it doesn't mean na tanghali, alauna, alas 10, hindi na sila magte-take. Meron pa rin, nangangagat pa rin sila. Pero kumbaga, yung pinakagutom sila on those time. Kaya meron tayong pumapasok yung 4 o'clock habit na pag-uusapan natin mamaya kung ano yon. Okay, sige. So, eto po, alam na natin no, na morning lang, kapag may araw lang sila umaatake. Sa eto pong mga preventive measures natin, before ginagawa na natin itong 4S nga, ano ba yung siguro ginagawa talaga natin? Ano yung mga steps nito? And since ginagawa na natin siya before, bakit hanggang ngayon hindi pa rin talaga ganun ka-effective? Kasi lumataas pa rin yung cases. Okay, so yung tinatawag nating enhanced, dati 4S lang siya, no? Yes, Ngayon enhanced 4S. na. So meaning talagang mas paigtingin ang 4S. So yung 4S is a strategy for prevention and control of the dengue mosquito. So ano ba yung first S, no? Yung first S is yung search and destroy, or suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mosquito or dengue mosquito. So, search and destroy. By the word itself, ano yung hahanapin mo at ano yung sisirain mo. So, dapat alam mo kung saan sila. So, yung characteristic ng Aedes natin, gusto nilang manirahan sa malinis at stagnant water. So, namimili talaga yes, sila sa malinis. Kasi yung malaria, gusto niya yung medyo madumi. Okay. So, yung ating Aedes is clean and stagnant water. So, sa bahay, no, meron tayong tinatawag na essential container at non-essential container. So, to differentiate, yung essential container, ito yung mga lalagyan natin ng tubig sa bahay na mga balde. Yes, mga balde na hindi natin pwedeng sirain. Kasi, for example, nung nagkaroon tayo ng experience ng drought, kailangan natin mag-imbak ng tubig. Siyempre, hindi natin pwedeng sirain yun or itapon. So, what we do with the essential containers at home is to manage it. So, how do we manage essential containers? First, pag nag-imbak ng tubig, takpan. Okay. Dahil pwedeng pamugaran yon kapag nakatiwangwang lang. Second is, kapag naman hindi tayo nag-iimbak, itataob natin siya to prevent na mag-hold siya ng water. So, lalo na ngayon tag-ulan, so hindi natin alam anytime malalagyan siya ng tubig. So, itataob na lang. Second is, for example, nag-imbak tayo ng tubig, hindi natin siya nagamit. For example, nag-imbak tayo ng tubig, hindi natin siya nagamit for 1 week. Anong gagawin natin doon? Di ba pansin nyo, pag hawakan nyo yung sa side, medyo slimy. Yun kasi, pag napugaran siya ng itlog, yung itlog kasi sa side siya nagsistick. Hindi siya floating dyan, sa side siya. So, ang mangyayari niyan, kailangan palitan natin yung tubig on a weekly basis at i-brush. Kasi ang gagawin natin, kung itatapon mo lang, tapos iimbakan mo lang ulit ng tubig, so hindi mo alam na sa side lang pala nakadikit yung eggs. And yung eggs kasi, hindi natin nakikita, sobrang liit. So, yung lamok nga, di ba, paminsan hindi pa natin makita. So, what more na yung eggs? So, kailangan i-brush talaga siya on a weekly basis. So, for non-essential containers, meaning, pwedeng itapon, pwedeng sirain. So, ano to? Mga bote, lata, ano pa? Yung mga tire, ano nga sa... yung mga gulong na hindi na ginagamit. Di ba may pwedeng mag-hold ng water yung sa side nun? So, yun, kung pwede, ibenta na lang sa junk shop para at least magamit. Or kung hindi man talaga maibenta, at least itaob para lang talaga walang mag-hold na water doon. Tapos yung mga tire,
pwedeng lagyan ng semento, ganun, para lang talaga hindi siya mag-hold ng water. So, yun yung first sa S natin. Okay. So, punta tayo ngayon sa second S, which is yung self-protection measures. So, paano ba natin i-protect ang self natin from the dengue? Not all the time kasi nakaka-wear tayo ng, first, wearing of long sleeves and long pants and socks. Actually, na-appreciate ko yung isang sa Zamboanga, Bugtai province kasi si governor really sinabi niya sa mga schools na pwedeng isa-suspend mo na ang paggamit ng school uniform and pwedeng gumamit ng long pants para maiwasan pa na may mga estudyante mabiktima ng dengue. So, ayun. And aside from that, since kung hindi naman tayo for example, pag mainit, hindi naman tayo nakaka-long sleeve. Oo. So, pwedeng gumamit na yung insect repellent. So, may mga types ng insect repellent. Meron kasi yung, for example, like citronella base. Citronella is a tree na naturally ayaw ng lamok. Mabango siya for us, if na-try mo na, ma'am. Mabango siya, pero for the lamok, ayaw niya nung amoy na yun. So, repel siya. So, gumawa sila, nilagay nila sa insect repellent na pwedeng i-apply. Pero those ay kailangang may re-application every hour or every 2 hours. Or meron na ngayon bago yung may mga patch. Yes. Diba? So, pwede rin yun. Effective rin po yun. Effective din naman yun. So, and third, paano pa ba maprotektahan natin? No? Yung paggamit ng screen sa bahay. Yung mga bahay natin ngayon, mostly ng mga bahay na nakita ko naka-screen na. Yung windows nila. And gaya ng sinabi ko, nakapag-distribute tayo ng screens din sa schools para kahit daytime, at least hindi man lang makapasok yung lamok. So, yun yung pangalawang S natin. So, pangatlo, seek early consultation. Okay. So, isang importante din na kailangan alamin, no, is kailan ba magko-consult? Siyempre, sabi ko nga, pagkagat ng lamok sa'yo, wala pang sintomas yan. So, definitely, bakit ako magpapakonsulta? Pag first onset ng fever, siyempre, hindi naman lahat ng fever, dengue kaagad. So, kaya yung iba, magsa-self-medicate na sa bahay, iinom mo na ng paracetamol. So, okay lang naman yon, no? Hydrate. Tapos, next day, mataas pa rin yung lagnat. So, medyo mag-suspect ka na. Kasi it must be something more than a simple fever. So, kaya sabi pa namin, kung may 2 araw na continuous fever, punta na sa health center. Kasi sa mga health center, meron tayong tinatawag na NS1 kit na pwedeng gawin ng health center na hindi sa hospital. And yung kit na yon, nakaka-detect yun ng dengue early on. So, first 1 to 5 days of fever, nade-detect niya yung presence ng dengue fever, dengue virus. Meron na po yan lahat sa health centers? Yes. Provided na sila? Up to the municipal level, nagbibigay tayo. Basta may medtech. Kasi kapag walang medtech, wala ding makaka-perform nun. Pero mostly ngayon, almost lahat naman ay may medtech. So, hindi na kailangan pupunta ng hospital, sa lapit ng health center. Okay na sila, no? Ma-avail na nila yun. Okay. At yung hospitals, meron din ganon. So, parang mabilisan na diagnostic for dengue. Tapos, yung iba kasi, hindi naman kailangan lahat ng dengue na nag-positive dun sa NS1 ay kailangan i-admit. Meron kasi tayong category. Merong dengue without warning signs or meaning non-severe, hindi siya malala. At may dengue severe. So, yun lang pong may mga warning signs. Ano ba itong warning signs? Like, pananakit ng tiyan, sobrang pananakit ng tiyan, no? Tapos, pagsusuka na halos hindi ka na makakain, pagdurugo ng ilong, or maitim na yung dumi. So, ito yung warning signs na sinasabi natin. So, ito, kailangan na talaga itong i-admit. Pero wag na nating hintayin mangyari yon. Kasi sabi nga natin, walang gamot ang dengue. Hydration talaga, meaning
properly na hydrated ang katawan mo. Kaya kung sa bahay, pinapainom ka lang ng Oresol, yung sinasabi nating hydration solution, kung hindi naman kailangan i-admit. Pero kapag nagsusuka, hindi mo kayang uminom, that's the time na i-admit ka dahil idadaan sa swero yung sustansya. Oo. And yung ikaapat naman na S natin at panghuli, kaya siya last, no? Kasi ito kasi may gagamit na tayo ng chemical. Oo, which is, lahat naman ng chemicals, if possible, we use it to the minimum level lang. Kasi syempre, nakaka-ano siya. yes. Oo. Pero are we practicing po fogging? We advise fogging only when there is an impending outbreak. So ngayon, mataas ang kaso natin, we can do fogging. Mabilis yon na reduction ng adult mosquito. Okay. Napapatay niya po yung mga mosquito or na May effect niya? may iba-iba kasi tayong chemicals na ginagamit. So may chemical na pinapatay niya yung lamok. Pag na-touch doon sa lamok, na-irritate siya, namamatay. So meron din na yung kitikite, hindi na siya magiging adult. So iba't iba yung action ng ating mga insecticides. Okay. Lastly po, we would like to know na yung 4 p.m. habit natin. Ano yung pwede nating maibigay na tips sa ating mga viewers? Okay. So, ang 4 o'clock habit, no, actually, naglabas ang DOH ng advisory na dapat po lahat sama-sama ay mag-conduct ng 4 o'clock habit. Ito ay ginagawa every 4 p.m. Kasi nga, highest yung rate ng biting. So, 4 p.m., lahat po, no, all community will do the enhanced 4S. Search and destroy. Hanapin ang pugaran at sirain ito. And we are, of course, while doing 4S, dapat may self-protection measures. Naka-long sleeves para naman while nagsisira tayo ng ating yung mga breeding place ay hindi din tayo makagat during 4S. And hindi po ito one time, big time lang, dapat po araw-araw or on a weekly basis ang ating 4 o'clock habit. Kasi habit nga siya, 'di ba? Hindi naman siya magiging habit kung minsanan lang. Dapat araw-araw. Okay. We will be right back pa po para meron pa tayong siguro mga discussions pa to elaborate what is dengue. Kasi para meron, hindi pa natin na-discuss. So, we'll be right back po. Kapihan na Zamboanga. Class, siya ang ating school nurse. Nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Mag-4S kontra dengue! Welcome back, Kapihan na Zamboanga. Hunto lang syempre ka natin si Doc Maryrose Bugtai from Department of Health. Okay, Doc, let's continue our discussion regarding dengue, no? Kanina na alam na natin ano yung mga steps, mga dapat gawin to prevent dengue. Right now po, gusto naming malaman, curious po kami, no? Ano ba talaga yung dengue? Bakit ganito yung effect niya sa katawan natin? Okay, no. So, dengue is isa siyang sakit na ang may dala ay isang virus, no? Okay. Dengue virus. Tapos, ang vector niya or naisasalin siya sa atin, humans, through a bite of a mosquito. Kaya, kung walang lamok, walang dengue. Yun yung tagline namin, no? Walang lamok, walang dengue. Kasi, carrier niya nga yung mosquito bite. And, yung characteristic kasi ng dengue fever, actually, predictable siya in a sense na first 3 days, febrile phase. So, aasahan mong mag-fever ka talaga. And the second stage would be yung critical stage yan. Titingnan mo yung may komplikasyon ba, may pagdudugo, or yung sinasabi nating hemorrhagic stage, no? Pero eventually, dito rin mapasok yung bumababa yung platelet,
And yung after that, no, pag nasa 7th day na siya, tataas din yung platelet eventually, even without blood transfusion. So, yung characteristic naman ng lamok, no, na nagdadala ng dengue, actually, hindi lang naman Pilipinas ang may dengue. Even yung mga neighboring countries natin like Cambodia, Malaysia, meron din nagkakaroon. Actually, hindi lang din tayo yung may outbreak ngayon. Meron din mga outbreak in our neighboring countries. So, talagang may cycle siya na kung saan talagang nag-outbreak ang dengue. Kaya, pinaghahandaan talaga natin siya on a yearly basis. Okay. Kanina po na-mention nyo na babaeng lamok lang yung nagkikarry ng dengue virus. Yes. Ay, yung babaeng lamok lang actually, yung kumakagat. Okay. Oo. Kasi, although hindi lang sila yung nagdadala ng virus, pero sila lang kasi yung kumakagat. Sila lang yung nagkakaroon ng blood meal. Kasi the female mosquito is siya yung nurture ng eggs sa belly niya, and the perfect meal or pagkain to nourish those eggs is the human blood. Actually, nakakagat naman din sila ng hayop, ng aso, ng mga domestic animals, but they prefer the human blood kasi it's more nutritious, it's more, mas okay sa kanila yon. Kaya sila lang din yung nakakasali ng virus from one person to the other. Okay. Pag kayo po ba natamaan na ng dengue, may chance pa ba na magka-dengue virus ka rin ulit? Ay, yes. Kasi meron tayong 4 serotypes ng dengue virus. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, and dengue 4. So, pag tinamaan ka ng dengue 1, magkakaroon ka ng immunity sa dengue serotype na yon. Pero sa 3 other serotypes, hindi ka pa immune. So, pwede ka pang magka-dengue ulit, pero ibang serotype na yung makakagat sa'yo or yung magkakaroon sa'yo, madedevelop. So, pwedeng 4 times, up to 4 times magkaroon ng dengue yung isang tao. Pero mas delikado po ba kapag yun na, pang-4 na beses ka ng... Usually, the second dengue infection is more serious than the first one. Dahil nagkakaroon ka na ng yung immune system mo mas lumalaban. So parang tapos yung mas nai-intensify yung immune reaction. So mas intensified yung second dengue infection. Yung curious ako, no? Kasi meron pala siya, dengue 1, 2, and 3, and 4. Dito po sa Zamboanga Peninsula, ano po yung kadalasang nadadiagnose sa atin? As of now, sa mga lab-confirmed natin, no, dengue 3 ang pinakamataas. Pero meron din tayong iilan na dengue 2. So, as of now, it's the dengue serotype 3 ang pinakamataas. Hindi naman siya... Parang may level of ano po ba siya? Yung saan yung mas delikado? Doon sa... Wala naman. Wala naman. Pare-pareho lang. Iba lang talaga yung dalang klase na Okay. Grabe, no? So, ano siya, very... Hindi naman complicated. Pero maraming dapat pang alamin about Yes. dengue. And yun nga, unang-una kasi, hindi lang kasi pwedeng human side lang yung kailangan mag-act on this disease, no? Pero kailangan din nating i-control ang vector, meaning yung lamok, and pangatlo, yung environment, which is yung breeding place ng lamok. Dahil, syempre, sabi nga nila, diba, para mabawasan daw yung dengue, sino bang dapat alisin? Yung isa tatlo, human, mosquito, or yung environment. Siyempre, yung mas mabilis would really be to reduce the vector, which is the mosquito. So, what do? Yun nga, sinabi natin. We have to make sure na yung environment natin ay hindi maging conducive para mag-breed sila.
And then, na-mention niyo rin po kanina na madalas yung mga lamok, mas gusto nila sa loob ng household. Mm-mm. So, ano po ba yung pwede nating mapayo sa ating mga bahay-bahayan ngayon na nanonood, especially to our mothers, no? Kasi sila talaga yung mostly naglilinis ng ating household. So, ano yung pwede nating mabigay na tips sa kanila? Okay. So, this is per research, no, and surveillance. Meron kasi tayong tinatawag na vector surveillance. Yung vector surveillance, inaalam natin kung saan ba yung mostly nakikita ang dengue virus, dengue mosquito rather. And sa loob ba ito, sa bahay? And nakita po na 75% ng lamok ay nasa loob po ng bahay. Number 1 po ay nasa bedroom, meaning nasa loob mismo ng kwarto, kung saan po tayo natutulog. Dahil ang dengue mosquito ay mahilig sila sa madilim na lugar. And gusto nila kung sa wall, makikita natin sila sa baba ng mga furnitures, sa yung sampayan, or yung sa mga cabinets, kung saan natin nilalagay yung mga damit natin. Pag hindi natin yun talaga inalog-alog doon, pwedeng andun lang sila sa loob nagsistay. So, kaya sabi nga natin, no, yung mga barangay kapitan natin, lagi sinasabi na mag-clean up drive tayo. Simultaneous clean up drive. Pero, ang nagiging konsepto kasi ng tao when it comes to clean up drive is yung ating aayusin, lilinisin yung mga basura, pero nakakalimutan natin yung konsepto ng search and destroy na dapat hanapin talaga yung breeding places na minention na natin kanina, no? Sa loob ng bahay, yung sa dish rack. Mayroong nakokolektang tubig from the dish rack. So, yun, that could be a breeding place. Yun sa may mga aircon sa bahay, di ba sa likod may tumutulog? Tapos eventually, pag in-off mo yung aircon mo, syempre, yung nagsastagnate na yun. So, pwedeng maging breeding place ulit yun. Sa banyo, usually wala talagang walang takip yung mga balde, diba? Yung tabo Oo. So, those can be breeding places. Kaya, yung alulod ng bahay, yung gutter, ayun, paminsan pag yung hindi maganda yung flow, may nagsa-stock sa gutter, pwedeng mag-breed din sila doon. So, kailangan yung clean up drive po, hindi lang ginagawa sa labas. Kailangan clean up drive din po sa loob mismo ng bahay dahil mostly ang kagat ay nakukuha sa loob ng bahay. Okay, so yun yung mga ginagawa ng LGU natin ngayon, which is visible na rin dito sa Zamboanga City, na meron na tayong mga cleanup drives. But yun nga na-mention nyo kanina, Doc, nasa labas lang talaga yun. So kailangan nating bigay din ng information sa ating mga households na sila mismo sa loob ng bahay nila, di ba? Kasi okay na yung labas, sa yung loob hindi. Yes. Tsaka wala naman ibang pwedeng maglinis kasi sa loob ng bahay. Yes. Responsable talaga natin yun. Kaya meron kaming ding sinasabi, no, dengue clean up starts with me. So, hindi natin kailangan hintayin si Kapitan na magpatawag. Dapat parate, dahil bahay natin yun, dapat we have to make sure na malinis siya. At walang ibang pwedeng tumira doon kundi tayo at ang pamilya natin. Okay, thank you, Doc, for that advice. Ngayon po, we would like to ask, kasi tag-ulan, Yes. hindi rin natin talaga may iwasan na marami pang mga sakit na pwedeng makuha because of the rainy season. Yes. So, ano pa po yung mga makukuhang sakit na because of the season, Doc? Okay. So, yung sinasabi ko nga namin, no, na sa tag-ulan, nagiging wild ang mga sakit, no? So, gagamitin natin yung wild na acronym. So, W stands for waterborne diseases. So, ito yung mga sakit na dala ng maruruming tubig. May dumadating na point na during tag-ulan na yung ating mga tubig na pwede ring, for example, yung sa faucet,
hindi natin fini-filter yung tubig na iniinom natin. Then, yung I naman stands for influenza. Tag-ulan, malamig, so dito naglalabas yung mga flu symptoms natin. L stands for leptospirosis. Yung tuwing bumabaha, tapos susulong tayo sa baha, may sugat pala tayong hindi natin alam. So, pwedeng may bacteria na pumasok doon sa sugat. And yung D, yun na yung ating dengue virus. For the part of DOH naman po, ano yung mga ginagawa natin to prevent this wild season po? So, for waterborne diseases, lagi nating aalahanan na talagang i-filter yung ating mga tubig na iniinom. And siguro mostly naman, kahit na average family, talagang mineral water na yung binibili para sigurado na malinis. Second is, yung iwas na lang muna tayo sa pagkain ng yung hindi tayo sigurado kung paano prepare yung pagkain or kahit yung mga drinks, lalo na sa mga street food. Kasi hindi naman natin alam paano prepare yun. So, mas mainam na lang na yung mga bata pabaunan na lang ng snacks or pagkain pag pupunta ng school. For influenza naman, actually meron tayong flu vaccines na binibigay on an annual basis, So, pwede rin i-avail yun. Tapos, huwag magpaulan. I-make sure na masustansya ang pagkain dahil yung flu kasi, pag maganda lang talaga yung immune system mo, hindi ka naman madaling tamaan nun. For leptospirosis, iwasan ang pagsulong sa baha. At lalo na pag may mga sugat tayo, And if ever nakasulong man tayo sa baha at may sugat tayo, maaring kumonsulta sa health center kasi meron naman din tayong leptospirosis prophylaxis. So, once lang yun na iniinom na tablet, lalo na pag maruming-marumi yung ating talagang tubig na kung saan tayo sumulong. And yung 4S pa rin for dengue. Okay. Thank you very much, Doc, for the knowledge. Sobrang manadagat kami kasi aprende este dia. Also, you have any addition po for any program, services of DOH that pwede nating ma-share sa atin? Yeah, so as of today, and the whole month of, actually last month pa, July, the DOH in collaboration with our city health offices are conducting yung ating school-based immunization and national schools deworming. So, yung mga nurses po natin sa schools, they are giving the vaccines, measles vaccines to our students, And hopefully po, yung ating mga parents ay sumuporta dito and talagang i-allow nila yung kanilang mga anak to get vaccinated. And yung deworming naman po, meron tayong January and July kasi ang ating deworming. This is for yung mga ascaris, yung mga bulate sa tiyan that inhibits yung growth ng bata. So, yun yung ating advocacy doon na masugpo yung bulate. And meron tayong bago, yung filariasis deworming. Alam ko sa mga kabahayan ngayon, may mga umiikot ng mga barangay health workers, nurses, at namimigay sila ng tabletang diethyl carbamazine citrate or DEC. So ito po ay ginagamit in combination sa ating albendazole. Ito naman po ay para sa filariasis. And again, filariasis is a mosquito-borne disease. Galing din siya sa isang mosquito. Yung effect niya or complication is usually yung elephantiasis. Paglaki ng paa, pamamaga ng suso, bahag, or paminsan a part of a body. And it is chronic, meaning pag once may ganun na, hindi na natin marireverse yun. Kaya as early as now, we are doing yung mass drug administration of this DEC tab para maiwasan yung pag-transmit ng disease na yon. We have 14 cases in Zamboanga City and they are in Labuan District and Vitali District. So ayaw natin na pati yung ibang district ng Zamboanga City ay ma-transmit yung ganong sakit. Kaya
Suportahan po natin no, ang ating mga programa dito sa DOH and yung ating mga health centers and even the hospitals ay very, very much willing po to give their health services, give their health advice to everyone. Okay. Laging tandaan, no, health is wealth Yes, talaga. prevention is better than cure. Yes, okay. So, mag-ingat po tayo lahat sa dengue. Huwag po tayong, huwag nating baliwalain yung mga preventive measures na pinapayo sa atin ng ating gobyerno. So, yon, mag-ingat po tayo. Like sabi niyo po kanina, kung walang lamok, Walang dengue. Okay, so, importante po yun. Okay, so maraming salamat again, Dr. Maryrose Bugtai, for sharing with us kung sa ba pwede kami assess for the alarming cases of dengue. And I hope manada también ko si aprende LD atin mga viewers. Thank you po, Thank Doc, you. for coming over. Okay, thank you. And manunto-hunto pa kita na siguiente pa episodes del Kapihan na Zamboanga. Esa si Mayra Espinosa. Muchísimas gracias.